Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Puro droga lang tayo ngayon. Dito tayo sa sinabi ni Ka Eric. Mga kababayan, bago po tayo magbigay ng mga masusing komentaryo, ganito po muna mga facts na nakuha natin on news release. Pakinggan natin ito maigi, mas magaling ito magpaliwanag. Ang ay photon na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No? Mga nasa 2,000, Pailino, ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms. Ang nakuwang shabu ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabu, hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. O, diba? So paano siya nakapag-travel na ang... Nga yun yung pinagtataka ko din eh. Kasi kahapon, nagtanong ako ng tanong dito sa live ko, sino ba mas mabigat? Bigas o pulburon? So nag-research ako na di hamak pala na mas mabigat ang pulburon kaysa sa bigas. Eh kung 92 sacks yun ng pulburon, eh halos baka gumapang yung ano na yan, yung ban na yan. Kaya nakakapagtaka eh. Ganya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan. That is very, very simple. May comment dito, huwag niyong burahin ha. Sabi ni Russell Nelmida, tukmol! Sira na ang mga Duterte. Tatay digong mo. Budol-budol. Ha? Budol-budol si Tatay Digong? Paano at anong ebidensya mo na may binudol si Digong? Haber? Saan ka ba nag-research? Saan ako nag-research? Sa calculator. Saan ka ba nagre-research? Tanga ka ba? High-blood mo ako ah. Bobo ka ba? Alangan, saan ka magre-research? Eh di sa Google. Alangan naman sa calculator. Bobo? Bobo lang? Ha? Manood ka ng balita. O ano ba to? Hindi ba balita to? Ha? Bobo ka ba? Alangan naman sa calculator ako mag-research. Anong makikita mo sa calculator? Logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,000 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? CCTV na lang dapat. Ma-dismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutunton sa daming mga bangago sapagkat madaming mga bangago violation. Hindi kami mga abogado pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of... Madaming mga bangago. Ano, pahiya ba kayo? Ha? Napapahiya na ba kayo ngayon? Ha? Mga napapahiya na kayo kasi napaghahalatahan ng ano nyo, ang sinusuportahan nyo. Daming bangag na ano. Oo, galit na galit to. Gusto mo laki to. Di nyo kaya? Yes. Dapat ipinakita na ang mga sabong ito ay totoong nasa loob ng van. At dapat inobserve in transparent and public. Total nagpa-press con na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PIDEA, nandun yung mga local officials at makikita na talagang nandyan na ang shabu sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami 2 tonelada? Kaya nga eh. At kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon ako... So, ibig sabihin ni Ka Eric dito, mga kabiyaya, mga ka-DDS, maaaring inilagay lang, hindi talaga isinakay sa van, ganun ba? No, kasi sabi ni Ka Eric, kung ikakarga daw yung shabu na yon,
hindi daw kakayanin talaga ng van. So maaaring masira yung van. So hindi makakaalis kasi mas mabigat pa po sa van yung ano na yon, yung shabu na yon. So sa madaling salita, ang ginawa talagang planado na hindi talaga galing sa van, talagang andun na mismo. Tapos pinalabas lang na galing sa van. Ganun ba? So ibig sabihin, yung driver dito is kakonsyaba or kadikit ng kung sino man yung may pakana nito. Balit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So questionable. Ma'am, pwede talaga ma-dismiss itong kaso na ito at ang tao... Oo nga, no, napaisip di. Oo nga, tama nga si Ka Eric. Kasi dapat, dapat nasa loob yun bago dumating yung media. At least doon, kitang-kita nila na na doon galing sa van yung mga shabu na yun, yung mga droga na yun. O nga no, kasi lahat ng napanood natin ay nasa lapag na ho. Nasa simento na yung yung droga. Oo nga, tama nga si Ka Eric. So ibig sabihin, yung driver kakonsyaba ng pasimuno ng issue na to. Ng 13 billion kuno na pulburon. So sa madaling salita, ang mangyayari dito, etong driver, bayad to. Diba? Bayad tong driver na to. Na parang pinapalabas niya na lang na inutusan siya, ganito, ganyan. Ikaw ba naman? Eto pa. Eto pa. Ayon sa pananaliksik natin dito sa driver na to. Una-una, US ex-military ka. Siguro naman po, hindi ka tanga. Sinong napakatalinong tao na uutuin mo ang isang ex-military? Tapos may pa-English pa sa interview, di ba? Paano mauuto yung ganung tao? Sino ang makakauto sa'yo? Unang-una may pinag-aralan ka. At unang-una, businessman ka. Sino ang manguuto sa'yo kung sakali mang kasama ka talaga dyan sa setup na yan? Nako po, delikado ka dyan, Dudong. Ay parang pinalabas na props lang. Number 2, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun ang presidente, ipinakita na ang driver, di nakatakas ng may-ari ng droga. Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalukuhan po ito. Huwag ang ipinakita na ang driver, di nakatakas ng may-ari ng droga. Wait, ulitin natin. Kasi nagpa-press na tao ng media pero wala na sa loob ng van. Paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media pero wala na sa loob ng van. So questionable. Ma'am, pwede talaga ma-dismiss itong kaso na ito. Trivia World Explorer, may nag-shoutout po. Na props lang. Number 2, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun ang presidente, ipinakita na ang driver, di nakatakas ng may-ari ng droga. Kasi... Totoo, alam nyo, naisip ko rin yun. Minsan napaisip ako kasi una-una, 'di ba, nakikita nyo, inaayos pa lang, inaano pa lang iniimbestigahan pa ng mga kapulisan. So ibig sabihin, tama nga naman si Ka Eric. Bakit kayo nagpa-media na alam nyo naman na itinutukoy nyo pa nga? Tinutukoy nyo pa nga kung sino yung pinaka-mastermind ng droga na yan. So tama naman si Ka Eric doon na nagpa-media kayo, di nakatakas na yung nakatakas na yung pinakaulo niyan. Siyempre, maaaring ilaglag siya nung driver na yun. Tama nga naman. Galing ni Ka Eric, no? Hindi totoo, ang galing ni Ka Eric, naisip niya yun, no? Tama nga naman siya. Bakit kayo nagpa-press con? Na alam nyo naman na hindi nyo pa nalalaman kung sino yung pinaka-head nung droga na yun. O sino yung pinaka-boss nun. Di nakatakas na nga naman yun. Siyempre, nahuli yung driver. Kung alam nung driver ko sino yung pinaka-boss niyan, di nilaglag siya. At sure naman ako kung sakaling kasama nga siya dito, alam niya talaga kung sino yung pinaka-boss nitong
13 billion drugs na to. Ikaw ba naman ipagkakatiwala mo yung 13 billion na nagkakahalaga ng 13 billion pesos sa hindi mo kakilala, ipagkakatiwala mo? Sinong tangang gagawa nun? Ultimo 500 eh. Uiutos mo sa hindi mo kakilala, di ba mapapaisip ka? Halimbawa, labas ka dyan sa kanto nyo. Magbigay ka ng 500. Pre, pabili naman ako dun ng ganito. Sa tingin mo, hindi ka mapapaisip na babalik pa kaya yun? Tapos drug lord uutos sa hindi niya kakilala yung 13 billion pesos na droga. Kalokohan yun. Press conference na kayo. Kalokohan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number 3 na punto. Halos hindi alam ng pulis kung anong sasabihin niya. If he was the one leading the actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag at parang sinasabihan siya, uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya ng script at hindi niya alam kung magagawin na ito, parang sinasabihan siya, Hello, kitang-kita nga, kaya mo yan. Ang galing mo ka, Eric, ha? Sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Tinapik. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya. Tinapik. Kaya mo yan. Basta, yung mga pinapatalumpati ko sa'yo, tandaan mo. Grabe na. Duterte, parang awa nyo na. Sa 2028, sana wag na magbago ang isip nyo na tumakbo kayo sa presidente. Hindi na ho namin kaya pag ganito nangyayari dito sa Pilipinas. Mababaliw po kami. Hindi ho namin talaga kaya, promise. Akala namin si Noynoy Aquino po ang pinaka-worst president dito sa Pilipinas na gumawa ng tulay na walang ilog, gumawa ng tulay na kahoy na nasira agad, at iba't iba pang kapalpakan dito sa Pilipinas. Akala natin siya na yung pinaka-worst president na naupo bilang presidente dito sa Pilipinas. Hindi natin alam na may mas susunod pa pala. Hindi natin alam na may Hindi natin alam na may mas worse pa pala. Ano ba naman to? Ba't hindi nyo pinlano? Di sana ganito ginawa nyo. Di may backup. Kung gusto nyo ng walang patayan, ganito. Pwede naman kasi mangyari to eh. Tuturuan ko na kayo bilang dati nag-i-standman din ako eh. Sa pelikula ng probinsyano dati, naka-extra ako doon 1 month lang. At ganito ginawa nyo. May backup, nagkaputukan. Pero sa talaga, sa totoong buhay, wala dapat mamamatay. Ang mangyayari is susuko lang yung mga tao. Walang mamamatay kasi yun ang sinasabi nyo, walang mamamatay sa war on drug nyo, di ba? Walang mamamatay. Dapat ganun na lang setup eh. Mas maniniwala pa siguro ang tao eh. Nagkabarilan kayo, pak, nagkabarilan. Tapos sumuko. Tapos ibabalita nyo sa media, 13 billion pesos na ipinagbabawal na droga na napasuko, nagkabarilan pa, nagkaengkwentro ang ating kapulisan at napasuko nila ang mga taong may daladala ng 13 billion na droga. Di sana maganda pa yung kinalabasan. Hindi yung ganito, nagparking sa checkpoint. Nag-volunteer. Script. At dahil hindi niya alam kung ano gagawin, natutuliro ang pulis. Bakit hindi ang umarap dyan si General Marbil? O ang regional director? Si Abalos. Bakit yung kapitan ang umarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Hindi nandyan. Bakit po natin ito kinu-question? Nandiyan si Marbil Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangloloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan. Fake news daw yung pinapanood ko. At upang ipakita yung kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin at may mamamatay
sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan ng drug campaign or Walang mamamatay, sir. Maging zombie lahat, mga siraulo lahat. Ay, hindi. Kaya to guys. Wait lang. May sasabihin ako sa inyo. Ito importante. May naisip ako. Lapit ako May naisip ako. Hindi kaya, eto isipin nyo ito maigi Pakinggan nyo ito maigi. Hindi kaya, etong 13 billion na droga na to, eto yung gagamitin sa gera ng China versus Pilipinas? Diba na kung sino yung mga matatagal na rito na nakatambay sa live ko, na palagi ko sinasabi ang magiging panglaban ng Pilipinas sa China ay yung mga adik, di ba? Baka etong 13 billion na droga na to ay eto yung gagamitin ng mga adik para lumaban sa China. Ang dami nito, guys. Hindi kaya, diba? Palagi ko sinasabi to naalangan naman na mga sundalo ang lumaban sa China. Kaya nga ang mangyayari, baka yung mga adik yung lumaban. So baka ito na yung konsumo nila, no? Kaya pala, may double purpose naman pala Double purpose naman pala, guys. Hayaan nyo na. Oo, diba? Sabi sa inyo, habang may kipaggera kahit itak lang ang dala, laban yung mga adik na yan. Oo, 1.1 lang. Pagka gano'n yan, ano na agad yan, alive na. Oo, hindi nasasaktan yan. Napaisip lang ako bigla. Hindi kaya double purpose yun. Visit kasi, hindi kasi pwede naman kasi mangyari talaga yun Ay, di ba magmamahal na yung bigas tapos mumura na yung droga? Baka ito na yung simula. Kasi dami droga Pero Pilipinas, sabi ko pala, marami droga pero bigas, wala. Tapos dito ko pa magtataka. Tayo nga, hirap na hirap tayong magpasok ng bigas dito sa Pilipinas. Pero bakit ang droga ang bilis ipasok? Kaya nga, totoo nga yung sinasabi ko na baka ito na nga yung gagamitin para sa gera ng China. Kasi ang dami nito Oo, alimbawa, tingnan mo, sa isang sakong bigas, ang makakakonsumo niyan ay halimbawa sa isang pamilya ay 10 tao, pang isang buwan na nila yun or kulang pa. Yung droga, isang tipak nun, pang isang na yun, pang ilang buwan na. Pang ilang buwan konsumo na yun, guys. So mas tipid, di ba? Halimbawa, yung bigas umabot sa 150 ang kilo sa darating na 2025. Tapos ang droga 100 na lang per ganito kalaki yung kuko sa lalaki. O di ba? Visit na yan. war. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng pamamalakad sa drug war campaign. Ayun nga din yung naisip ko diyan kaya niya lang din to ginawa. Kaya gusto niyang ipamuka sa mga tao na yung war on drug nila or yung tawag dito, yung drug campaign ni Marcos ay hindi katulad nung kay Duterte na nang papatay ng tao. Yun yung gusto niya rito yun yung gusto niyang palabasin, kasi isang gusto niyang palabasin dito. Kasi una-una kung mapapanood yung interview kay parang Bongbong, kung mapapanood niyo yung interview, ang layo ng sagot niya dun sa tanong nung reporter. Tinanong siya, ang layo ng sagot niya, tapos siningit niya yun na ganito po dapat. Wala pong namatay, walang nasugatan, walang nasaktan.
So ibig sabihin nga talaga, ang intention niya rito, pangalawang intention niya is ipangtapat niya to doon sa war on drug ng mga Duterte. Na kesyo yung war on drug niya ay wala nga namang namamatay, walang napapahamak na tao. Pero ang tanong, totoo ba to? Hoy, kumpare pala kayo. Kumpare kami ni Bongbong ma. Kumpare ko yan si Bongbong, kumare ko yan si Maring Lisa. Lagi kami nagkikita sa taas niyan tuwing madaling araw. Alas 3 ng madaling araw. Kaya nga lang, mga putol-putol na yung katawan namin. Samantalang nagkakapis ako ng mga nakukuha na mga volume of drugs. Sabi niya, Ma'am Lorraine, your take on this, nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa sa ganitong gimmick at palabas. Walang paano ba nagkasya dapat may kuha ka? Ano, paano ba magkasya sa isang ban dapat may kuha ka? Hindi ganito yan. Yung about sa paano magkasya, pwede po siyang magkasya. Ang tanong po dyan, yung bigat. Kung kaya ba ng ban yung bigat ng droga na yan, ay yung pinakatanong ho dyan, hindi po yung kasya. Kasi sa nakikita ko naman po, yung ano na yan, yung tawag dito, yung droga na yan, kasyang-kasya sa ban, kaso yung bigat po yung tinatanong dyan. Kasi di hamak po na mas mabigat ang pulburon kaysa sa bigas. No, para sa kaalaman nyo lang po. wala sa ganitong gimmick, Ma'am Lorraine. Nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. Ay, No, I mean, I grabe. don't even know, Eric, where to start sa pagsabi ko sa napakaraming butas. You mean to say, a 13 billion worth of shabu Grabe. na haul, no, na dinadala ninyo. Tagakapis isa lang ang din tao. ako, di ba? Wala man lang resba, wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint Ma'am, please. na walang lisensya. Ma'am, wala Yeah. siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's license. Para ako ninja, nagtatago talaga Tapos ang ako. kargada mo, Oh, 2 tonelada ng shabu. ang karga ko lang nun, Coke. May nag-comment to, sabi niya, sa tingin ko, Jay, yan ng solusyon para mawala ang gutom sa Pinas. Ano yan, papatirahin lahat ng tao dito sa Pinas. Visit you. Sino nag-comment to? Nakakip tayo. Putay na. Oo nga naman. Bakit? Kasi yung mga kaibigan ko dati, di ba ang mga adik kaya humuhumpak, kaya pumapayat kasi hindi ata sila nakakakain pag nakatake sila ng droga, no? Tama ba ako? No? No? Ganun ba nangyayari pag nakaano ka ng droga, hindi ka na nagugutom? Oo. So baka oo nga, no, baka yan nga ang solusyon sa gutom ng Pinas. Tayo na, sino nag-comment doon? Buisit, ang galing mo. Sino nag-comment doon, guys? Sino? Dali. Yan daw yung solusyon ng ano. Oo nga naman, no? Mas tipid pala to. Kasi sa bigas, yung isang sako na bigas para sa isang pamilya, umaabot lang ng 1 buwan. Minsan hindi pa nga umaabot sa amin dito, hindi umaabot sa isang sakong bigas. Pero pag isang sakong droga, may pang-ulam ka na, may pang-benta ka pa, may pang-konsumo ka pa. Ang galing ah. Punta, ilang sagot sa kagutuman sa Pilipinas. Punta, naman sakit ng pangako sa'yo, hayop ka. Buisit na yun, nag-COVID na yun. Ang sakit ng pangako sa'yo. Ano tayo, ni-reconnecting na tayo, guys. Oh. Ang sakit ng pangako, buisit na yun. Tayo na, pag nai-imagine ko yung ano. Sasabihin ng anak mo, Mama, nagugutom na ako. Sabihin ng nanay mo, Lak, kumuha ka ng isang tipak dyan, hititin mo. Lak,
Paturo ka kay papa mo. Umitit muna kayo. Pag gusto ko kumain, tumira ka na lang dyan. Putay na mo. Hayop ka. Sa'yo na comment na yun. Mama, gusto kong dumede. Nak, sumingot ka na lang kay papa mo. Makisingot ka na lang dyan kay papa mo, ha? Oo. Wala tayong pambiling bigas eh. Droga meron. Tapos yun, yung mga tao, nakaganyan na lahat. Tayo na, paano pala yung mga bata, no? Yung mga bata, malalakas ang trip ngayon eh. Oo, di ba? Hyper, laro ng laro. Siguro paano pag nakadroga pa yung mga yan? Hindi kawawa lalo. Sabagay, hindi naman makakawawa yung nanay kapag nakadroga yung anak kasi mababantayan niya ng mas sigit yun kasi hyper din siya. Yung nga lang, kawawa yung nanay doon, mas takbo ng takbo yung bata. Ito tayo ng mga, hype na comment na yun. Ito tayo na solusyon sa gutom sa Pilipinas, yung droga na yan. Tsaka tipid, no? Kasi sa bigas biruin mo, magsasayang ka 1 kilo. Diba? Ang dami nang kakainin. May ulam pa, may may ulam pang gagastusin. Sa droga, isang ganun mo lang, wala nang ulam, hindi ka pa magsasayang. Magandang solusyon nga to. Putay lagi hype. Oo, hindi ka na magsasayang, hindi ka na magluluto, hihit-hit ka lang. Sakit ng tiyan ko. Wisit kayo. Ayop na yung mga utak. Tubig na lang. Wala na, tubig na lang. So mangyayari nun, dadami ang magpapagawa ng water station sa Pilipinas. Kasi tubig na lang ang konsumo ng tao nun, tsaka droga. Wala nang bigas, wala nang ulam, gulay, wala na lahat yan. Yun, sigarilyo, alak. At least, di ba? Ito pa, marami pala talagang solusyon yan. Marami pala talagang solusyon yan. Ito pa, di ba? Namumroblema ang bansa sa pagdami ng populasyon ng bawat pamilya dito sa mundo natin, sa Pilipinas, or kung saan mang mundo yan. So sa droga, imbis na aabot ka pa ng 80, baka hanggang 50 ka na lang. Di ba? Parang rin 'yon. Parang tawag dito yung di ba, gustong-gusto ng Pilipinas pag konti lang yung populasyon or yung mga tao sa bansa nila. So sa droga, imbis na umabot ka ng 80, hanggang 50 ka na lang. So mas mapapabilis yung pagkawala ng mga tao dito. So double purpose nga, multiple purpose. Ay, putang lang yan. Bagong Pilipinas, puro bangag. Bagong ano yung kanta nila? Bagong Pilipinas, puro bangag. Puta na, lahat ng nasa rally, nakagayon yung mata, Gumagano, lahat, hyper, Lipad mundo ko, tuwing, lipad tayo, tuwing. Tangina yan, sakit ng pangako sa hype na nag-comment na yan. Napahaba ako tuloy. Ay, sabay-sabay kayo ni Buster, nag-LS. Okay lang po, wala problema. Wala. Pero ito, you're insulting our intelligence by telling us
that a 13 Pampata, kasi billion di na worth tatanda. of shabu was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya ba yan, at sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. It wasn't any surprise checkpoint, no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. Doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know, because this seems highly irregular. At ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw siya. Diyan pa lang, So, mati-technical ito. yeah, ginalaw siya talaga kasi nung time ni Pierre, Oo nga, no? kasama ako sa mga, just to cover it, diba, yung communications. And from the Hindi, communications, sino nakakaalam ng batas dito? Di ba bawal nga yun? Wala pa yung mga mag-iimbestiga tapos ibinaba mo sa ban. Oh, di ba bawal nga yun, no? Naku po, bagay. Di totoo yun, di ba? Alam ko, kasi kadalasan sa mga nakikita ko, di ba ang ginagawa, pinapaikutan ng tapos wag munang gagalawin. Oh. Next, maisugwar, zombie. Bawal talaga galawin yun, di ba? Papa Showerline, ano ba yun? Tama ba yung sinabi ko? Bawal galawin yun hanggat wala pang ano? Kasi nakita natin, nakababa na sa van bago dumating yung Meiji. Tunginang yun, no? Doon pa lang nga, no? Oh, ba't walang PIDEA, Boss J? Yun pa yung iniisip ko rin eh. Hindi nasa isip ko eh. Bakit ba't walang PIDEA eh? perspective, I could not believe it. A Philippine president is moderating a press con of a lower-ranking police. Oh, may comment dito. Jay, malamang. Tingnan natin. Jay, malamang. Kung shabu na lang ang kakainin ng tao, siguro zombie na lahat na Kala ko pa naman kung ano yun. Ito pa, Ano to? Abalos, Remulla, BBM, mga sir, mga boss, pinapanood po tayo. Buong mundo, nakakahiya. Hindi, alam mo, totoo yung comment na yun. Iyan po talaga ang realidad. Na alam nyo, sa totoo sin, nakakahiya. Siguro hindi lang po mga Pilipino ang nagtatawanan ngayon. Baka may mga ibang bansa pa. Sa totoo lang. Dahil dito sa nangyaring to. Siyempre, eto po Pilipinas na pag-uusapan sa buong mundo ngayon about sa politics. Pilipinas po ang pinaka matunog na usapin ngayon mapatungkol sa politics. Tandaan nyo po yan. Kaya etong about dito sa 13 billion na to na droga, malamang sa malamang ay napanood po rin po ito ng itong mga tiga-ibang bansa. At ngayon, baka hindi lang tayo nagtatawanan, baka pati rin sila. Kaya totoo nga yung kasabihan ng mga matatanda eh. Diba? Hindi naman ibang bansa gumagawa ng para hindi nila tayo respetuhin eh. Kundi tayo rin. Sir, meron pa siyang mga disclaimer na gano'n. Patapik-tapik pa siya. Patapik-tapik pa siya. Meron pa siyang excuses. Saralan, shoutout. Alam mo kami sa military. Kailan ka naging sundalo? Diba? Huwag kang makihata. Pangit ka kung mag-host ng channel mo. Namin. Parang baliw, tawa lang tang tawa. Okay, so, and then now, he's saying pa, Huwag ka manood. you know what worries me? What's really interesting to me, Eric, mga kababayan, is this product. No? Itong video product na ito was made by an ordinary citizen. And what is it? It's ridiculing. Ma'am Ram, this tawa ka ng president. tawa mo, Ma'am Ram. Pinagtatawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa 2 taon na pagpapabayaan niya sa taong bayan. Niya, yung indifference niya, yung pang... Oo nga, yun hinila niya pa nga, hinila niya yung pulis. Hinila niyang ganun, ulitin natin, Lakihan natin yung picture. Ayan, makikita nyo guys, hilahin niya. Ayan, Nagtatawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa 2 taon na pagpapabayaan niya sa taong bayan. Yung indifference niya, yung pagsisinungaling niya, yung panloloko niya. Nag-plummet ang trust. Matapos... Hoy! Bakit lumipat? Tanginan to lumipat ang hayop na to. Ba't lumipat? Nag-plummet. Oo nga, Hindi ko napansin to. Ang galing talaga nito nila ka Eric. Hindi ko napansin to, guys. Na hinila niya tapos kinakalabit niya. Hindi ko napansin to. Tingnan nyo, ulitin natin, Tawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa 2 taon
Hinila niya, yan hinila niya. Tapos tinuturo niya na humarap sa media, tapos tinatapik-tapik niyang ganun. Frustrating siya. Tapos nakatingin siya dun sa officer niya, tinatapik-tapik niya. Ano yun, para palakasin yung loob? No? Grabe, hindi ko napansin yun Saan kaya nila napanood to? Berilio Yipil, shoutout po. Ayun Yes, there are so many questions that come to mind, no? Ito yung nahuli. That I hear and monitor, no? Ito yung nahuli. Ang pangalan niya Ma'am Michael nahuli? Sarate. Never heard. Tinuturuan, first time ko po nakakita na ganito kataas ang posisyon sa pagiging pulis. Na kinabahan. Kinabahan pagdating sa interview. Kasi ano yun, parang bago lang na pulis na ba't ganun? Tinapik-tapik, baka madulas mabisto. A US soldier pala. Oo. Tapos, And then, makikita mo ma'am, Frank, brothers, can you show that? Makikita mo ang picture o ang Yan yung driver Bongbong Marcos, hindi siya seryoso sa ganitong 2 toneladang shabu na nakuha. Yeah. At parang patawa-tawa siya, na natutuwa siya, na parang nililibang-libang niya ang mga tao. Yes. You cannot see him speaking with Ma'am the Michelle, shoutout. of seriousness. Yeah. Kung Kasi gaano drama lang yung kabigat shabu. itong inaharap Kami yan, shoutout ko kayo at hindi Diyan mo lang kayo, makikita mag-aalis para nakaharap mag-shoutout dyan ko kayo. ay ang Chief of the Philippine National Police, Chief of PDEA at DILG. Subalit ang ipinaharap isang kapitan ng pulis at hindi nga niya alam kung anong see him speaking with the degree of seriousness kung gaano kabigat itong inaharap na problemang ito at hindi mo makikita ang nakaharap dyan ay ang Chief of the Philippine National Police, Chief of PDEA at DILG. Subalit ang ipinaharap isang kapitan ng pulis. Oo nga, no? Ba't walang PDEA? Wala nang DILG. Oo nga, no? Wala nga to, guys. Ano to? Ewan ko na lang kung anong gagawin. Bagay. Grabe na. Tutang ina. Oo nga, no? Ba't wala nga palang PDEA? Droga yun. Di ba dapat PDEA ang nag-iimbestiga doon? Tama po ba ako? Tanong lang po kasi ako hindi naman po ako matalinong vlogger. Tama po ba yon na dapat PDEA po ang nag-iimbestiga doon, hindi yung Chief of Police na yan? Wala ngang PDEA. Oo. Andyan si Abalos, DILG, PDEA ang wala. Oo nga, si DILG at PDEA nga ang wala. Ang tanong ko nga, dapat 'di ba dapat PDEA ang nag-iimbestiga doon? Hindi kayo tao ni Anli Virus yun Joke lang. Ay naku, kawawa ang Pilipino. Sabi ni Ma'am Rosalinda, wake up Filipino citizen, obvious. Kaya nga Putang ina, nga dapat pala Hindi ko napansin, hindi ko rin naisip yun bakit wala yung PDEA? Isa na, natutulala ka na lang talaga, na bakit ganun? Ganun yung nangyayari. Nangyari sa Word. DILG, oo nga pala si Abalos. Hindi, yung PDEA nga, paano yung PDEA? Dapat PDEA yung unang dapat PDEA yung unang tawag dito, mag-imbestiga dun kasi trabaho nila yun. Bakit wala? Ano yun? Ibig sabihin, binastos ni Bongbong Marcos ang PDEA. Kasi nagpa-interview na sila, ginalaw na nila yung mga shabu nang walang pahintulot ng PDEA. Tama ba ako? Ibig sabihin, hindi ginalang o hindi nirespeto ni
ni Abalos at ni Marcos yung PIDEA. Kasi ginalaw nila na walang pahintulot ng PIDEA yung yung shabu. Wala na nga doon sa ban, di ba? Naku po. So ibig sabihin talagang parang bastusan na ganun. Porket presidente ka, ipapababa mo na agad. Sa totosin, sino mo mas mataas? DILG o PIDEA? Pero tanong ko lang tanong ko po sa inyo sino mas mataas? May mas karapatan ba ang DILG na ipagalaw yung mga shabu na yung kaysa sa PIDEA? Tama ba? Di pwede. Trabaho ng PIDEA yun, di dapat si Marcos. Hindi, yung DILG. Baka mamaya magkamali tayo. PIDEA pala ba't wala yung PIDEA yun? PIDEA dun. DILG lang. Si Abalos lang. Kaya nga ang tanong ngayon, mapupunta yung mga shabu. Yan. Saan mapupunta yung mga shabu na yan? Yun nga. Yun ang pinakatanong nga rin dito. Saan mapupunta tong shabu na to? Kaya nga ang kinakatakot ko dito na baka matulad to sa PCSO na bigla na lang mawawala. No? Tapos, yung mga tansu dugyot supporters ng mga Marcos, tuwang-tuwa. Hindi nila naisip na niloloko sila. Una-una, dun pa lang sa pagsunod sa batas na dapat PIDEA ang nag-iimbestiga dyan at wag mong gagalawin yan hanggat wala pang utos ng PIDEA. DILG, local government lang. Diba? Na-contaminate ng ebidensya dapat andun ang PIDEA bago nila ginalaw. Mutik na yan. Naku po. Delikado ito po, hindi naman, ito, ulitin ko sa inyo, hindi po kami anti-government. No, kapag may maganda naman pong nagagawa si Marcos, pinapalakpakan naman po namin. Kaso ito, sobrang palpak na po nito. Biruin mo, gagalawin trabaho ng PIDEA yan, ba't mo pinakailaman? Para hindi makuha, para wala kayong kahati sa ng tao, sa tama ba, publicity? Sa ng tao para sa inyo lang lahat yung puri ng mga tao? Nako. Oo nga, wala to. Laglag to mga ka-DDS, mga kabiyaya, wala to. Bagsak. Trabaho ng una-una, tinabla mo yung PIDEA dito, binastos mo na, tinabla mo pa. Trabaho nila yon. Bakit pagdating ng media, nakababa na yung mga droga sa ban, tapos kayo nagpapa-interview na. Yung drug lord niyan, yung pinaka-boss niyan, di lumipad na ng ibang bansa. Kasi baka ituro siya ng driver niyan Wala talaga. Alam niyo, buti na lang talaga hindi tayo tanga Ayun po yung pinaka buti na lang po hindi tayo tanga. Kasi kung tanga-tanga tayo, kung utu-utu tayo, naliwala tayo dito Yung PIDEA na BFF ni Maharlika. Di ba? Utang inang binaliwala yung karapatan ng PIDEA. At hindi niya alam kung anong sasabihin niya, parang kinuha lang, tumayo ka dyan, sasabihin mo lang na nag-checkpoint kayo. Ma'am, you were saying something kanina at interested akong i-pursue ito. Sapagkat ano bang layunin kung bakit ito ay tiniming na ilabas a day after ng napakalaking pagsambulat ng rally sa Tagum. Busy po ang PIDEA. Napakalaki at napakalawak ng pagkagalit ng mamamayan sa kanilang mga illegal at otoritarya na pagsuspende. Yung rally na sinabi ni Abante ay pasikat yan sila. Sabi Ma'am, ni Jenny stand corrected. Drogi. Kagabi may nag-message sa akin. Sabi nila, ka Eric, siguro aabot yun ng 80,000 to 100,000, hindi lang 60,000. Mammoth rally. Bakit tiniming ito, ma'am? Ang mga DDS supporters, sir, hindi mga tanga, matatalino. Kaya nga, Ma'am Rosalinda na pang pelikula nga, hindi makakapasa ang ganitong gimmick na pangbabasto sa katalinuhan ng mamamayan. How do you look at this
kind of style. Hindi, dito nga yung sinasabi ko nung nakaraan sa live ko na ano kasi to ito totoo po napapansin na rin siguro ng mga Marcos na lahat na lang po ng atensyon ng mga Pilipino ay nakabase po sa mga Duterte. Ultimong balita po kasi puro Duterte ang laman ng balita natin ngayon. Kaya yung mga tao nakatuon lang talaga sa sa mga Duterte. Mas pinapanood ng mga tao, mga Pilipino ang Duterte kesa sa mga ginagawang achievement or ginagawang mabubuti ni Marcos. Kaya siguro ito ginawa nila tong ganitong setup na kung totoo man to hindi, pero hindi naman natin sinasabing peki ito kasi baka bigla tayong makasuhan, no? Pero sinasabi ko nga na may posibilidad na ginawa nila to para yung attention ng mga tao is malipat naman kay The Junior. Para malipat naman sa kanya kasi nahalat kahit naman din tayo di ba? Kung 'di ba laging mo nga sinisita na wala na ba kayong ibang may balita? Puro na lang West Philippines si Duterte. Ba't ayaw nyong ibalita yung magagandang ginagawa ng Pangulo nyo? Diba? Kaya rin siguro no? Kaya siguro ginawa din to para yung attention ng mga tao is umano naman sa Marcos, 'di ba? Or publicity lang yan, Sir J. Kaya nga kasi napapansin ko din halos buong Pilipinas nakatutok sa mga Duterte. Totoo lang, halos buong Pilipinas sa Duterte nakatutok. No? Wala kami lali. Ano daw? Kay Ma'am Marian Colima. Kasi siguro napapansin ni Marcos na tangina. Butanan doon sa Maisog Rally, putana, ang daming tao. Punong-puno yung punong-puno yung lugar doon sa Tagum, 'di ba? Samantalang ako dito, nagaling pa akong travel tas wala man lang nanonood sa ginagawa ko. Diba? Saglit lang naman yung mag-live. Tuloy na lang natin to. Tipang nangunguna sa ganitong kalokohan at napakalaking pag-iskandalo sa mamamayang Pilipino. Ang nakasusulasok dito, yung pamamalitika niya over a topic that's so serious and that has affected our lives and that we know right now, ramdam namin that the drug problem has worsened under the watch of this drug addict president. So, yung pamamalitika niya, the lines that he said, it's a bloodless, no shots were fired. I mean, it's so obviously against PRRD. He's throwing shade kay PRRD over a drug. Putay lang, may comment na naman dito. Sabi ni Sir Virgilio Yipilo, sabi ni Marcos sa pulis, ayusin mo ang sasabihin mo, babawasan ko ng 1 kilo parte mo. Visit ka, Sir Virgilio. Nahahawa ka na rin sa akin, Or 88% of Filipinos approved of. And diba? supported. And now they're so angry at him, they're so enraged at him because now we don't have the peace Sir Roger, shout out. RD's time. Kathleen, and even me personally, I'm so afraid because I see the trucks, the way they drive, and my children are drivers, and we all know that drugs. Hoy! Sino to? Aba, wait lang So, tumawag na sa akin si DILG Abalos. Sabi sa akin, tigilan mo na yung live mo kung gusto mo pang mabuhay. Joke lang. Wala mo, joke lang, may tumawag lang. Are
flooding the market, and you're telling me 13 billion worth of shabu, no shots were fired. No, whereas in reality, we know that gramo-gramo pa lang, nagdadanak na ang dugo. So, if you are a leader and you think that what you're preaching to us is Shout out Renato, a kay bloodless Lilia. drug war, Shout out. there's something really totally wrong with you. You don't know what's going on. And my other point, for us Filipinos, no, listening to this president talk about drug addiction, about the drug menace, when he himself has Kaya nga, submitted to a drug test that we've been clamoring for. What's your moral Damay-damay na ascendancy to talk to us about this problem? Walang naniniwala. So yan, putulin na natin to. Dito tayo sa kabilang topic, no? So hindi, sa totoo naman talaga, binastos ni Marcos yung PIDEA. Kasi dapat PIDEA po ang PIDEA pong may karapat dapat na trabaho po ng PIDEA yun, pero bakit ganun nangyari?